Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Ito, pag-usapan natin. Magandang pag-usapan natin. Ano baga ang tunay na nasa likod ng paglalabas nitong si Lepiste Libentador ng tinatawag na Lepiste Files or yung Cabral Files, no? Pero hindi natin pwedeng tawagin Cabral to. Lepiste lang to kasi galing na lang sa kanya yon at the same time mukhang fabricated na, modified at hindi talaga yung original na copy na nandun nanggaling sa kay Cabral, no? Kaya ang tawag natin doon ay Lepiste Files. Sapagkat hindi naman na ma-authenticate at hindi na masasabi kung totoo ba ito, kung laman ito or hindi. Pero ang maliwanag, fabricated, okay? So guys, ito yon. Itong si Lepiste kasi 'di ba pinagmumulta nga ng 24 billion ng DOE dahil sa kanyang non-compliance, non-performance at talagang halos zero output doon sa kontrata na nakakuha niya para sa kanyang prangkisa about sa sa development ng solar energy. Ang kontratang ito guys, 43 pero out of 43 32 rito ay tinerminate na ng DOE dahil nga sa walang resulta, no? At ang kontratang ito nagsimula noong 2019. Early 2021 pa, binibigyan na ng iba't ibang memo o kino-call out ng attention ng kumpanya nitong si Lepiste nga, no? Pero wala siyang response. Wala silang pakialam at hindi sila sumasagot sa mga call out ng DOE. For everyone's information nga pala ang kumpanyang ito ni Lepiste ay hindi po corporation kundi sole proprietor. Ibig sabihin, solo niyang pagmamayari. At ito ay sa palagay ko ay isa sa dahilan kaya hindi niya na-manage at pumalpak ang kanyang mga pagtatrabaho o hindi siya nakapagbigay ng output kasi nga wala naman tong alam sa management. Wala tong alam sa corporate ni hindi nakapagtrabaho sa corporate, binigyan ng ganong kalaking responsibility. At take note grabe, masyado itong pinagpala at wonder boy. Marahil dahil sa connection niya at sa sa sulsul ng kanyang nanay at sa backup ng kanyang nanay na nung panahong yun, senador at parang nasa appropriations yata. Pero guys, bakit ko sinabing napakaswerte nito? Aba, Wonderboy, isipin mo siya lamang naman ang nabigyan ng kontrata ng prangkisa na para sa buong Pilipinas. Ang Meralco nga, hindi niya nakuha ang buong Pilipinas. Luzon lang siya Ang Aboitiz nga, meron lang sa prangkisa sa Visayas tsaka sa Davao City. Diba? Sa Cebu, yung MECO tsaka VECO. Mga kuryente to Pero itong kay Lepiste, bagong-bagong na kumpanya, nabigyan ng prangkisa for 25 years sa buong Pilipinas. So doon pa lang, something's fishy na, no? Kaya ang resulta, wala. So ngayon, sino ang pinaka-apektado rito? Di ang mamamayan kasi hindi niya na-provide yung solar system na dapat ay papakinabangan ng taong bayan, higit sa lahat yung mga nasa liblib na lugar. At ito ay makakapag-contribute ng karagdagang energy o kuryente para sa ating bansa na makapagpapababa sana ng kuryente. Ang sabi nga ng mga expert, kung ito lamang ay nagtuloy-tuloy simula 2019 hanggang ngayon, di sana baka napababa ang kuryente natin ng 5 piso, kahit papaano 5 piso per kilowatt hour. At malaking bagay yon sapagkat kung kumukonsumo ka nga ng 100 kilowatt hour sa isang buwan, ang isang maliit na pamilya, isipin mo yung 500 pesos na matitipid mo. Di ba pambayad na yun ng tubig? What more kung malaki pa sa 100 kilowatt hour ang nakukonsume mo. So ngayon, ang pinaka-importante rito, ang ninakawan niya ay ang mga kababayan natin na mga nasa liblib na lugar na sana ay maaabot na ng kuryente, no? Hindi lang basta kuryente, murang kuryente dahil sa programang ito sana ng gobyerno na, alam nyo naman, sinindikato. Pero guys, ito ang tunay na nasa likod niyan. Nang siya ay maging congressman, sapagkat alam niya na bawal, conflict of interest, kailangan niyang gumawa ng mga diversionary, no, na maiiwas, no, ang issue laban sa kanya. Sapagkat ito'y hindi nakikinig sa nanay, matigas ang ulo. Sinabi ng pag tumakbo siyang congressman,
malamang-lamang, maano ito, mausisa dahil conflict of interest nga. Ayaw makinig, di ba? So, tuloy-tuloy. Ngayon, eto na nga, para mapagtakpan at hindi mabisto ang kanyang mga kalokohan dito sa kanyang franchise na ibinigay ng gobyerno, itong solar, ang ginawa niya, humanap siya ng panakip at kumapit siya dito sa Sayad siblings at nagpadala siya. Nagpapaniwala siya at kumapit siya na siya'y inutusan o marahil pinapakuha sa kanya itong file from 2016 to 2022 at isa yan sa mga reason kung bakit siguro siya ay pumunta doon sa opisina ni Cabral para yun talaga ang kunin. Ang problema, mukhang nabigo itong taong ito. Ngayon, bakit nila kailangan kunin ng 2016 to 2022? Alam na this. Alam nyo na kung bakit, di ba? Dahil yung panahon yun ni Fentaboy. Pero guys, eto, ang isa pa, plano talaga nila na papuputukin kunwari ang Cabral files upang sa ganon, mapagtakpan ang mga issue tungkol sa kanya. Tungkol sa kapalpakan niya sa solar system na ito, itong sa solar farming na ito, yung mga hindi niya nagawa, no? Yung non-compliance niya, zero output, no? Para mapagtakpan lamang. So, ginamit niya itong Cabral files o yung tinatawag nating Lepiste files. So, kasama yan sa kanyang plano. At sa una, medyo nagtagumpay siya sapagkat naging malaking issue ang itong pagpapasabog niya ng Lepiste files nga na ito, no? Pero eventually, nawala rin. At ngayon ay laos na nga. Sino ba naman ang magkaka-interest pa dyan? Halata namang fabricated. At the same time, sino ang mag-authenticate niyan? Ang importante, alam natin na yung mga computer ni Cabral nandito na sa ombudsman. So, yun ang mas mahalaga. So, lumaos na bigla. At kasabay ng paglaos nitong isyong ito ng Lepiste file, no? Ang pagsikat naman at ang pagbuyangyang naman ng mga kalokohan niya at ang pag-usbong at pagkabuko ng kalokohan niya dito sa solar farming o sa solar franchise na iginawad sa kanya. Lumabas ngayon ang katotohanan, no? Itong pinagtatakpan niya ay hindi na niya ngayon napagtakpan. At dahil dyan, galit na galit itong si Lepiste at gagawin ang lahat at isa sa mga galit niya, no, ang napagtuunan ay si Attorney Claire Castro, which is iko-content ko sa ibang araw yan. So, dito niya ibinabaling ngayon. Bakit? Ang pagbaling niya kay Attorney Claire Castro ay pag-diversion na naman para sa issue na kakaharapin niya at sa pinamumulta siya ng 24 billion at upang sa ganun, wag nang mausisa pa ng mas malalim. Ida-divert niya ang mga kwento, ang mga istorya, ang mga naratibo upang sa ganon ay wag ma-focus sa kanya. Laos na nga ang Lepiste file. So, bagong naratibo. Gawa siya ng bago. Ito ay sa pamamagitan ng kay Attorney Claire na pagsasampa niya ng demanda, kahit alam niya na matatalo siya at walang kakwenta-kwenta, yun, ginawa niya dahil sa sulsul na rin. Siyempre, sulsul nung kanyang abogado na tablatalo na si anong pangalan ito? Topak Show. At syempre ng Sayad siblings, no? So yan ang katotohanan, no, na itong ginawa ni Lepiste ay para lamang pagtakpan ang kanyang mga kalokohan. Nakalimutan niya na ito ay public interest. Ang ginawad sa kanyang prangkisa ay galing sa gobyerno at may concern dito ang taong bayan. Kaya ito po ay hindi dapat isinisikreto. Kaya lang, pinilit niyang ilihim, ang problema, nabunyag. Okay? So, yung pagtatakip niya, walang nangyayari. Laos na ang Lepiste files. Focus siya ngayon kay Attorney Claire at tingnan pa natin kung ano ang gagawin niya sa mga susunod na araw. Okay? So, yun lang. Sa mga bobong didilis na may mga sayad dyan, ang tatay nyo ay karton. Natili kayong may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!